Huling namataan yung sentro ni Bagyong Jenny sa layong 835 kilometers silangan ng gitnang Luzon. Bahagya pa itong lumakas at isa pa rin itong tropical storm category na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 85 kilometers per hour at pagbugso na umaabot sa 105 kilometers per hour. Patuloy itong gumagalaw pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. At makikita dito sa ating latest satellite images na yung trough o buntot ng nasabing bagyo ay kasalukuyang dudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pagkilat sa silangang bahagi ng ating bansa. Samantala, sa areas naman ng Southern Luzon, nalalabing bahagi ng Visayas at western section ng Mindanao, ito namang southwest monsoon o hanging habagat ang magdudulot ng mga kaulapan at mataas na tsansa ng pag-ulan. Ano nga ba ang magiging galaw at lakas nitong si Jenny sa mga susunod na araw? So simula ngayong araw hanggang bukas, magpapatuloy yung generally northwestward na paggalaw nitong si Bagyong Jenny at pagsapit ng Tuesday magiging generally pa west-northwestward yung paggalaw nito. Makikita natin dito sa ating track at pagsapit ng Wednesday ay magiging generally westward or pakanluran yung track ng nasabing bagyo. From Wednesday evening, so sa gabi ng Miyerkules hanggang sa umaga ng Huwebes, ay magpapass over ito sa Bashi Channel. Ito yung area na pagitan ng Southern Taiwan at ng Batanes Island. At makikita rin natin dito sa ating track na sakop ng ating confidence cone itong ilang areas ng extreme northern Luzon. So hindi pa rin natin tinatanggal yung tsansa ng landfall. Ito yung direktang pagtama sa lupa or close approach. Ito naman yung bahagyang paglapit sa ating kalupaan sa ilang areas ng extreme northern Luzon sa mga susunod na araw. Magpapatuloy yung paglakas o pag-intensify nitong si Jenny sa mga susunod na araw, and within the day, posible na itong lumakas pa or makamit nito ang severe tropical storm category. And sa patuloy nitong paglakas, makikita natin dito sa track ng bagyo, posible itong maging isang ganap na typhoon bukas ng gabi or sa within the next days or tomorrow evening or on Tuesday. At ano nga ba ang magiging epekto nitong si Bagyong Jenny sa ating bansa? In terms of heavy rainfall or yung mga malalakas sa pag-ulan na dala ng bagyo, posible tayong makaranas ng malalakas sa pag-ulan sa ilang areas ng Northern Luzon, particular na sa Batanes, Babuyan Islands, northern portion ng mainland Cagayan, Apayao at Ilocos Norte starting Wednesday or Thursday next week. And in addition sa mga direktang pag-ulan na dala ng rain bands nitong si Bagyong Jenny, ito namang southwest monsoon o hanging habagat na pinapairal ng nasabing bagyo ay magdudulot rin ng heavy rainfall or malalakas sa pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa sa mga susunod na araw. Starting tomorrow, makakaranas tayo ng moderate to heavy with the times intense rain sa bahagi ng Palawan at pagsapit ng Tuesday ay bahagyang tataas yung axis ng ating southwest monsoon. So itong areas ng northern Palawan, kasama na dyan ang Calamian at Coyo Islands, pati na rin at ang Occidental Mindoro, makakaranas tayo ng malalakas sa pag-ulan. So ngayon pa lamang nakakaranas tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa, itong eastern section ng Luzon, southern Luzon, Visayas at western section ng Mindanao. Kaya patuloy tayong maging handa at alerto sa mga banta ng biglang pagbaha or pagguho ng lupa sa mga susunod na araw na dala nitong si Bagyong Jenny at itong southwest monsoon na pinapairal nito. Sa mga malalakas naman na hangin o yung severe winds sa dala ng bagyo, sa ngayon wala pa naman nakataas sa tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa, ngunit posible tayong mag-issue ng wind signal sa mga areas ng extreme northern Luzon mamayang gabi or bukas. In anticipation ito sa mga malalakas na hangin na dala ng papalapit na bagyo. Posible tayong mag-issue ng wind signal ng mas maaga kung may significant changes sa ating forecast scenario. And in terms naman sa mga malalakas na hangin na dala ng habagat, makakaranas tayo ng gusty conditions, especially sa mga areas ng ating dagat baybayin at mga bulubundukin. So starting today hanggang bukas, sa mga areas ng Palawan, Romblon at Western Visayas, makakaranas tayo ng malalakas na hangin at mas rarami pa yung mga areas na makakaranas ng gusty conditions. So starting Tuesday, sa areas naman ng Western Visayas, buong Mimaropa, buong Kabikulan at ang malaking bahagi ng Calabarzon.
At para naman sa kalagayan ng ating karagatan, sa ngayon wala pa naman nakataas na gale warning sa anumang baybay na ating kapuluan. Ngunit inaasahan natin na starting tomorrow, itong si Bagyong Jenny ay magdudulot ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan sa mga dagat baybayin ng extreme northern Luzon at itong northern portion ng mainland Cagayan. So dahil dito, posible rin tayong mag-issue ng gale warning sa mga susunod na araw in anticipation naman sa mga matataas na alon na dala ng bagyo. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat, kung maaari ay huwag po muna tayong pamalaot dahil inaasahan natin ang pagtaas ng mga alon sa mga susunod na araw na dala ng papalapit na bagyong